Shalom alino wialkol Israel, ang kapayapaan ay sumasa atin at sa buong Israel. Kiin ano'y kulim, lasot dabar ni gidaimit, ilabiad haimit, sapagkat wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan, kundi sa pagpanig sa katotohanan. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay itinuring na matuwid. Yan ang laging katuwiran ng mga Kristiyano. At tama naman yan mga kapatid, dahil yan din ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 5:1. Kaya ngayong itinuring na tayo ng matuwid, itinuring na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Adonai Yeshua HaMashiach. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Yon ang sinabi dito sa ESD TCB na Biblia. Ang tanong, ano ang gawain ng isang matuwid na tao? Gawain ba ng isang matuwid ang paglabag sa mga kautusan ng Diyos? Gawain ba ng isang matuwid ang patuloy na pagkakasala? Siyempre, hindi. Ayon dito sa Roma 6:1. Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Aba, hindi maaari. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Yon ang sinabi dito sa Roma 6:1. Ngayon, ano ang kasalanan? Ang kasalanan ay ang paglabag sa mga kautusan ng Diyos. Sa unang Juan 3:3, kaya ang sinumang may ganitong pag-asa kay Misaya ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay tulad ng buhay ni Misaya na matuwid. Tandaan natin ha mga kapatid, na ang ating Adonai Yeshua ay matuwid. Ngayon, nagpakita ba ng halimbawa ang ating Adonai Yeshua sa atin? Ano ang halimbawa na ipinakita ni Adonai Yeshua sa atin bilang isang matuwid? Nilalabag ba niya ang mga kautusan ng Diyos? O sinunod niya ito? Ha? Basahin natin ang Mateo 5:17. Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Sinabi ko sa inyo ang totoo, hanggat may langit at may lupa, kahit ang kalit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng kabuluhan hanggat hindi natutupad ang lahat. So maliwanag na ang ating Adonai Yeshua bilang halimbawa at bilang matuwid, siya ay sumusunod sa kautusan ni Moises. Kahit ang kalit-liitang bahagi ng kautusan ay tinutupad niya, mga kapatid. Kaya iyan din ang dapat nating sundin. Dapat tumupad tayo sa lahat na nakasulat sa kautusan ni Moises dahil hindi daw ito mawawalan ng kabuluhan hanggat hindi natutupad ang lahat. Ayon kay Adonai Yeshua, mga kapatid. So balikan natin ang unang Juan 3:4. Ang lahat na nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ang paglabag pala sa mga kautusan ng Diyos ay isang kasalanan. Ngayon, saan ang katuwiran ninyong mga Kristiyano na kayo ay matuwid na sa pamamagitan ng pananampalataya? Gawain ba ng isang matuwid ang pagpatuloy sa pagkakasala? Hindi. So, ibig sabihin na tapos mong tanggapin si Yeshua bilang tagapagligtas at nanampalataya ka na sa Kanya, itigil mo na ang paglabag mo sa mga kautusan ng Diyos. Ha? Dahil iyan ay isang kasalanan. Dahil maliwanag dito, nagawain pala ng isang matuwid ang pagsunod sa mga tuntunin at mga kautusan ng Diyos. Samantalang maliwanag din na gawain naman ng masasama ang paglabag sa mga kautusan ng Diyos. Ngayon ang tanong sa inyo mga Kristiyano,
Saan ba kayo napabilang, kayong mga Kristiyano? Sa matutuwid na sumusunod sa mga kautusan ng Diyos tulad ng Shabbat, o sa mga masasama na sumusuway sa mga utos ng Diyos? Ha? Maliwanag na kayong mga Kristiyano ay napabilang pa rin sa mga masasama dahil lumalabag kayo sa mga kautusan ng Diyos, dahil hindi ninyo binigyan ng pansin ang kahalagan ng Shabbat, at patuloy pa rin kayong kumakain ng mga marurumi at kasuklam-suklam tulad ng baboy at iba pa. Ha? Kaya tumpak ang sinabi ng Salmo na hindi kayo maliligtas dahil napabilang pa kayo sa mga masasama at hindi sa matutuwid, kayong mga Kristiyano, dahil hindi ninyo ipinamumuhay ang mga tuntunin ng Diyos. Salmo 119:155, hindi maliligtas ang masasama dahil hindi nila ipinamumuhay ang inyong mga tuntunin. Ngayon, ang matuwid ba ay tatawaging masasama? Hindi, di ba? Dahil ang mga matutuwid ay sumusunod at namumuhay na sa mga kautusan at sa mga tuntunin ng Diyos. Kaya hindi na sila matatawag na masasama. Ngayon, ano ang tawag sa inyo mga Kristiyano na hindi namumuhay sa mga tuntunin at sa mga kautusan ng Diyos? Ayon dito sa Salmo, tatawagin kayo na masasama. At iyan ang dahilan na hindi kayo maliligtas. Iyan din ang tawag ni Adonai Yeshua sa inyo, mga Kristiyanos, doon sa Mateo 7:21 hanggang 23. Diba? Kung basahin nyo doon, kayo nang bahala bumasa doon. Ano ang sabi niya doon sa Mateo 7:21, 23? Palayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama, kayong mga hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. So malinaw na nasa bibig lang pala ninyong mga Kristiyano na kayo ay matutuwid. Matutuwid na sa pamamagitan ng pananampalataya, pero ang mga gawain ninyo ay masasama pa rin dahil nilalabag pa rin ninyo ang mga kautusan ng Diyos. At ano ang sinabi ng Salmista David? Hindi maliligtas ang mga masasama dahil hindi nila ipinamumuhay ang mga tuntunin ng Diyos tulad ng Shabbat. Totoo na iniligtas tayo ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero pagkatapos nating mananampalataya sa Kanya at pagkatapos nating matamo ang kaligtasan, ano ang susunod? Sundin na natin ang mga kautusan ng Diyos dahil iyan ang gawa ng ating pananampalataya. At iyan ang bunga ng ating kaligtasan. At iyan ang gawain ng isang matuwid, mga kapatid. Sa kabaliktaran naman, ang patuloy na paglabag sa mga kautusan ng Diyos ay isang gawain ng masasama at mga rebelde. Kaya kayong mga Kristiyano ay masasama pa rin at mga rebelde sa kautusan ng Diyos. Dahil hindi ninyo binigyan ng pansin ang kahalagan ng Shabbat. Di ba? So kaya, hindi kayo maliligtas. Ayon dito sa mga talata na binanggit natin. Hanggang sa muli, mga kapatid, I love you so much, my beloved brethren. But I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael Kai, mabuhay ang sambahayang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem, Adonai Yeshua HaMashiach, Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai, Matif Gedeon Silva, magsasabi sa inyong lahat, mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan, naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Baruch haba, Bishem Adonai, blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, Shalom.